Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Hindi babagsak ng mag-isa. Romualdez tila may babala sa gitna ng lumalalim na issue. Umani ng matinding reaksyon ang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos niyang iginiit na hindi siya papayag na maging fall guy sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon at kontrobersya sa national budget at flood control projects. Sa kumakalat na video statement, diretsa niyang sinabi, "If this is a political ploy to push me out, I will not go quietly, I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption." Sa i-paraphrase natin, isasama ko kayo sa hukay. Pabagsakin niyo ako, babagsak tayo lahat. Sabi niya, hindi ako papayag na maging fall guy o scapegoat, panakip butas for other people's corruption. Sinasabi niya sa kanyang 11 minutes na video statement na wala siyang kasalanan. Kasi ang budget, sabi niya, nagmula sa executive. Ang Congress, nag-deliberate lang. Tapos ang dami namin. Paano ako magiging mastermind na nag-iisa lang ako? No way. Hindi yan. Sabi niya. So parang ang kanyang tinuturo na may kasalanan, si Saldico at saka si Chis Escudero. Ganon yung naintindihan ko sa kanyang payag. So siya, wala akong kinalaman dyan. Malinis ako. Kaya matagal akong tumahimik. Ngayon, hindi na pwede. Dahil ginagawa nyo naman akong, parang kay Saldico rin, nung nagsalita siya, pareha sila ng tono ni na gagawin nyo akong poster boy ng anti-corruption. Hindi pwede. Kaya nagsalita si Saldico, siniwalat niya ang Pangulong Marcos, ang utak sa budget insertion, 100 billion na may kickback na 25 billion. Pinayagan naman daw ni Romualdez. So, tinuturo ni Saldico, PBBM at saka Romualdez. So, ito naman si Romualdez, tinuturo niya, Saldico, Chis Escudero sa legislative, and then sa executive, although wala siyang pinangalanan, kaya lang sabi niya, hindi naman kongreso ang kakandak ng flood control. Hindi kami nag-implement. Ang executive niyan. Kaya tinuturo pa rin niya ang executive. Kaya turo-turuan na sila ngayon. Ganyan ang nangyari. Medyo hindi ko in-expect na darating ang punto na ito na nagbabala na si Martin Romualdez na marami akong alam tungkol sa administrasyong ito. Kaya wag nyo akong subukan, parang ganon. Dahil kung itutumba nyo ako, dadalhin ko kayo sa hukay. So, exciting mga kaibigan. Ano kaya may ilalabas? Kasi si Saldico, nung nagsalita siya, mali-maleta, ano na siya tungkol sa maleta. Ano naman ang dapat, nung si Romualdez, may pasabog din siya. As of now, puros pa lang. Itong video statement niya, puros mga threat, babala, warning, ganun lang. Hindi katulad ni Saldico na si Saldico naglabas ng mga resibo. Yung budget insertion, yung itemized na budget sa 2025 kung saan ipinasok niya yung utos ng Pangulo na 100 billion na nung pinag-aralan ni Senator Ping Lacson, totoo nga, valid o real. Kaya lang yung kickback, sabi ni Lacson, hindi daw ang Pangulong tumanggap. Ibang tao daw, Bersamin and Pangandaman. Kaya lang, hindi naman niya pinatawag sa Blue Ribbon hearing. Di ba? Kakapagtaka. So itong si Romualdez, abangan natin. Meron din ba siyang ilalabas na resibo katulad ni Saldico? Kasi Saldico, medyo mas kapanipaniwala eh. Yung budget insertion ng Pangulo, budget insertion ni Sandro Marcos, yung mga mali-maleta na ipinakita niya na nagtugma sa unang pahayag ni Orly Gutesa, later on, nagtugma sa pahayag ng Brave 18 Marines. So, sa kanyang video statement, hinahamon din niya ang ombudsman. Dapat
yung investigasyon ninyo dyan, dapat ebidensya lang. Hindi yung, kasi ang naintindihan ko, parang ginagawang, yun nga, scapegoat, fall guy, para mapagtakpan ang iba. So, sino yung ibang pinagtatakpan? Kasi si Saldico talagang, diyan naman, may warrant of arrest na eh. Nahuli na nga daw eh. So, may pinagtatakpan pa. So, sino yun? O, bahala na kayo. So, sana, maglalabas si dating Speaker Romualdez ng kanyang mga resibo para patunayan kung sino yung mga gumawa ng korupsyon. Kung talagang siya ay malinis. So, kailan ilalabas? Ilabas nyo na para magkaalaman. Ang taong bayan naghihintay sa mga ilalabas na resibo ni dating Speaker Martin Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.